Salamat sa buhay mo, Kuya Bon. Talagang naman nakaka-encourage. Sarap pakinggan ng before and now. Napakalayo. At nagtatapos sa pagpapagal. Amen. Doon po natin talagang mararanasan ang tunay na paglilingkod kapag ikaw ay nagpagal. Ibigay mo, hindi lang pera mo, kumbaga lakas mo. Pinaka-importante sa lahat, yung oras mo, puso mo, para sa Panginoon. So, gaya ng ating topic ngayon. Puntahan po natin sa Deuteronomy chapter 15, verse 10. Ating pong tunghayan ang ihinain ng ating Panginoon ngayong gabi na ating pagsasaluhan bilang pagkaing espiritual. Deuteronomy chapter 15, verse 10. So, ayun po. At sinabi po niya sa kanyang salita, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka bibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Tayo po ay sumandaling yumuko at tumalangin, tumulog sa ating Panginoon. Oh, Father God, we honor you, O God. We worship you, O God. We praise your name, O God. We exalt you. Lord, narito na naman po kami, O God, nagkatipon, O God, upang tunghayan, O God, ang iyong salita. Ang iyong nais sa aming buhay, O God, ngayong gabing ito, O God. Ang iyong kalooban, O God, na nais mong iparating sa amin ngayong gabing ito, Lord. Ang iyong salita, O God. Lord, narito po kami, O God. Patuloy na nagpapakumbaba, O Lord. Nagpapalinis, O God, ng aming karumihan, O God. Aming kakulangan, kalapisan, O Lord. Sapat kami nagkasala, O God, sa isip, sa salita, at sa gawa, O Lord. Lord, patawarin po kami, O God. Sapagkat kung kami, O God, ay may kasalanan, O God, na tinatago, O God, sa aming mga puso, O Lord, hindi mo kami papakinggan, O God. Lord, ngunit Ikaw ay tapat. Ikaw, O God, ay hindi nagkukulang, O God, sa iyong mga salita, O God. Ikaw ay isang mapagmahal na Diyos, mapagpatawad na Diyos, sapagkat sinabi mo, O God, sa iyong salita, O God, sa 1 John 1:9, O God. At kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, O God, Ikaw ay tapat, O God. You are faithful and just, O God, to forgive us in our unrighteousness, O God. At kami, O God, ay malinis na, O God. At handa na, O God, humarap, O God, sa iyo, O Lord. Magpuri, O God, makinig ng iyong mga salita, O Lord. Lord, samahan mo ang bawat isa, O God. Na ang bawat salitang mga galing sa iyo, O God, ay magre-rema, O God, sa puso ng bawat isa makakarinig, O Lord. At mananahan, O God, sa aming buhay at aming itong maya-apply, O God. At aming itong maibabahagi, O God, sa paglabas namin, O Lord. Sapagkat yun, yung nais, O God, kami ay mamunga, O God. Ang bawat isa, O God, ay maging ilaw at asin, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa gabing ito na yung tinakda, O God. This is our divine appointment, O God, sa iyo, O God. Lord, patuloy, O God, na buksan mo ang puso ng bawat isa, O Lord, upang ang bawat salita mo, O God, ay manahan, O God, may sa pamuhay ng bawat isa, O God. Lord, kaya na pong siyang bahala, O God, siyang manguna, O God, sa bawat isa. Lord, tago niyo po ako, Lord, sa iyong likuran, O God, at ikaw lang siyang mahayag, O God, sa aking harapan. Wala po akong alam, O God, sa iyong mga salita, ngunit hindi magkukulang, O Lord. Diyan, O God, ang banal mong Espiritu na siyang magpapaintindi, O God. Siya, O God, ang magtuturo, O God, upang nasa ganun, O God, ang bawat isa sa amin, O God, ay makakaintindi ng iyong mga salita. Lord, kaya na pong siya bahala, O Lord. At amin pong itinatas ang gawain ito, O God, sa iyo lamang, O Lord. Ikaw ay papupurihan namin, O God, mula sa umpisa hanggang sa huli ng gawain ito, O God. Ikaw na pong siyang bahala. Have your way, O God. Take control, O God, in this service, O God. Lord, we lift up our prayers. Amin pong itinutulog, O God, ang dalangin ito sa pangalan mo lang, Jesus, na aming dakilang tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Sarap manalangin. So, ayon sa kanyang salita, siya nga'y bibigyan mo. So, ito ay ngayon ay bagong taon na, 2015. Narito na yung sinasabi niyang New Year's resolution. Hindi lahat ng sinasabi nila bagong taon, magbagong buhay. Hindi lahat ng sinasabing bagong taon, magbagong buhay, hindi yung dating ikaw ay mabait na, hindi magbago ka na naman. Magiging masama ka, yung tinatawag na backslide. Paurong. So yung sinasabing bago,
It's always new. New for the better. Bago na mas maganda. Kung ikaw dati ay maganda na mamuhay, sinusunod ka sa aral, sa salita ng Panginoon, mas pag-igihan mo pa yung sinasabi. Kung ikaw dati ay nagbibigay, ngayon ay mas magbibigay ka. Kung ikaw dati, nagbibigay ng oras mo, 50, ngayong bagong taon na, gawin mo ng buo. Amen. Glory to God. So, yung sinabi ng Panginoon, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagkabibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng iyong hipuin ng iyong kamay. So, kapag pala tayo ay nagbibigay ng taos sa ating puso, doon lamang natin mararanasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Sinabi niya dito, huwag magdamdam pagkabibigyan mo siya. So kapag tayo nagbibigay, hindi masakit sa ating puso. Although may kurot yung pagbigay natin kasi kailangan natin. Kapag tayo nagbibigay lang ng kayang-kaya lang natin, easy, kumbaga, hindi tayo nasasaktan, hindi natin mararanasan yung tunay na paglilingkod, yung tunay na pagbibigay. Pagkos yung may kurot na may kasiyakan, kagalakan na magbibigay. Sinabi ng Panginoon sa 1 Chronicles chapter 29, verse 9, magbigay tayo, perfect heart, willingly offered to the Lord. Yung puso nating perpekto, na willing bigay sa ating Panginoong Diyos. Kusa, kumbaga, hindi napipilitan, hindi dahil sa kailangan, kung dahil masaya ka na nagbibigay. Dahil sabi ito, na magkagayoy, nagalak ang bayan. Dahil sa sila'y nangaghandog na kusa. So yun, sabi niya kusa. Nagalak sila na kusang nagbigay. Hindi sila nagalak dahil kailangan magbigay. May pangangailangan. Nakapagbigay kami. Kaya nagagalak kami. Hindi. Nagagalak sila na kusang nagbibigay. Kasiyahan nila ang magbigay. Dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso. Nangaghandog na kusa sa Panginoon. So, sa pagbibigay pala, it requires pure heart. Pusong dalisay. Puso na hindi nangagsisisi na nagbigay ako, pero sayang yung binigay ko. Wala na nga ako, nagbigay pa ako, sayang yun. Teka, baka pwedeng bawasan. Yung iba, nag-iisip pa, sayang, sana binawasan ko. Nagbigay ka na nga, nagsisisi ka pa. Ang sinabi niya dito, dalisay na puso na nagbibigay, naghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman, na hari, na galak sa dakilang pagkagalak. So ganun pala, ang bawat isa, kung ang bawat isa ay nagbibigay, nagagalak ang leader. Nagagalak ang Panginoon. Kung ang bawat isang Kristiyano ay nagbibigay sa Panginoon, hindi lang nagmamatter dito yung pera, hindi lang puro pera, nandyan yung oras. At ang pinaka-importante na ibibigay mo sa Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong puso. Yun ang nais ng Panginoon. Ngunit uumpisan tayo sa maliit na bagay. Sa maliit na bagay, nandiyan na nga. Yung kaunting pera lamang na hinihingi ng Panginoon, 10% lang ng iyong kinikita, sapagkat ang iyong kinikita ay nanggaling sa Kanya. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong sasahurin. Alam niyo kung bakit? Kung hindi dahil sa nagbibigay ng ating kalakasan, hindi tayo makakapagtrabaho. Kung hindi niya tayo binigyan ng trabaho, kahit malakas tayo, wala naman tayong trabaho, wala tayong sasahurin. So yung bagay na yun, nanggaling sa Kanya, ang hinihingi lang niya, 10%. At yun ay hindi para sa Kanya, kung hindi para din sa atin. Yung bagay na yun ay hindi gagastusin sa Kanya kasi siya mismo, hindi niya kailangan ng pera. Sapagkat siya ay Diyos, the great provider, sa Kanya nang gagaling ang lahat, including our lives, our strength. Ang kinikita natin, napakalit ng hinihingi niya, 10%. At yung perang yon ay tayo din na makikinabang. Para sa pangangailangan ng simbahan, pangangailangan ng bawat isa, pangangailangan upang mapalawig ang kanyang gawain. At sa pagbibigay na yon, siya ay ating maluluwalhati. So paano natin siya maluluwalhati ngayon? To God be the glory, kamo. Kung ikaw naman nagbibigay na,
hindi bukal sa iyong loob, na ang iyong puso ay hindi dalisay, walang kagalakan para magbigay. At ngayon, naandun yung kanyang salita sa Malakay chapter 3, verse 10, na kapag tinupad mo ang kanyang sinabi na tayo magbigay ng 10, bubuksan niya ang dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. So yun, nagbigay ka, iniisip mo kaagad, bubuksan niya ang dungawan ng langit at marireceive ko ang pagpapala. Ang unang tinitignan ng Panginoon ay hindi yung dahil sa nagbigay ka. Ang tinitignan niya ay yung kagalakan ng iyong pusong nagbibigay. Hindi nagmamatter yung amount. Sapagkat ang pagbibigay ay dalawang klase. Nandiyan yung tithes. Ang tithes talaga, kailangan talaga, 10%. So naandun yung specific amount na sinabi niya, tithes. Kasi hindi para sa atin yung 10% na yun. Para sa Kanya talaga. But ang gusto ng Panginoon is for us to be a cheerful giver. Masayahin, nagbibigay. Nagagalak na nagbibigay. So hindi na sinusukat doon kung magkano yung bibigay mo. Ang tinitignan niya, ang puso mo na nagbibigay. At kung nakita niya ang puso mo nagagalak na nagbibigay sa Kanya, tsaka mo mararanasan ang Kanyang pangakong bubuksan niya ang dungawan ng langit at ihuhulog niya ang pagpapala na hindi magkakasya. Hindi matadakot ng iyong kamay. Hindi kakasya sa iyong bulsa. No, hindi masusukat ng iyong account sapagkat ang Kanyang pagpapala ay infinite. Hindi masukat. So kung gusto natin maranasan yung sinasabing pagpapala ng Panginoon, kailangan natin magbigay ng may dalisay na puso. Ng may puso na nagagalak, na nagbibigay para sa kaluluwalhati ng Panginoon. Para sa mga kaluluwa na kailangan abutin na Kanyang pinapaabot. So paano sinasabi, Lord, tulungan kami, Lord, na abutin ang mga kaluluwang nais mong ipaabot. So paano maaabot yun kung wala nagbibigay? Una, it requires not only money, it requires your heart. Kung ikaw ay may passion, may compassion na mag-abot ng mga kaluluwa, unang-una, oras, ibibigay mo ang oras mo sa pag-abot. Pasensya, ibibigay mo ang pasensya mo sa pag-abot. Patience, nandiyan minsan yung inaabot mo na, ayaw pa. So kailangan bigyan mo, ibigay mo yung effort mo na magpasensya. Pasensya mo, haba mo ng pagpapasensya mo hanggang abot mo ang kapwa mo, ang kapatid mo. At kung ito'y kapatid mo nga, at siya nagbalik loob, kagalakan. Hindi lang anghel. Libu-libong anghel ang nagagalak kapag may nagbabalik loob. At tayo mismo nagagalak kapag nagbalik loob ang ating kapatid. At kapag may bago, di ba, nakakatuwa? Di ba, ang sarap ng pakiramdam kapag may na-invite? Ang nais ng Panginoon kasi, hindi lang tayo yung na-invite, so nandyan, muupo na lang. Nais ng Panginoon, tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Tayo ay naging fruit ng pagpapala. Hindi tayo napunta rito dahil ginusto lang natin. May ginamit ng Panginoon para tayo abutin. At yung pagpapalang naranasan ng nag-abot sa atin, ay naranasan din natin. Yung pagpapalang nararanasan natin, kailangan din natin i-share sa iba. Dahil yung pagpapalang yon ay na-receive natin ng libre. So naandun na yung pagbibigay. Yung ibinigay sa atin ng libre, ibibigay din natin ng libre. Which is, kailangan natin silang dalhin dito sa gawain para sa pagpapala ng Panginoon. So, may nakausap akong dating kapatiran. Ang sabi ko, kailan ka babalik ng gawain? Sabi ko, na-miss ka na namin. Sa bawat isang gawain na hindi mo nadadaluhan, napakalaking pagpapala ang nami-miss mo. Sabi niya, oh bro, sa ngayon, nung hindi ko pagdalo ng gawain, ang dami kong problema. Sabi niya, hindi ko alam kung paano makakaahon sa problema ko. Kaya nga, sa Diyos na lang ako kumakapit. So, paano mo nasabi ka mo? Sa Diyos na lang ako umaasa. Sabi. So, paano mo nasabi sa Diyos ka umaasa, Diyos ka kumakapit? Ang Tuesday, libreng-libre ka. Libreng-libre ka, hindi ang excuse mo kung bakit hindi ka makaka-attend kasi may problema ka pa. So, at saka sinabi mo na sa Diyos ka kumakapit. So, paano mo nasasabing sa Diyos ka kumakapit ni isang aksyon ay hindi mo ginagawa? Kung sinabi mong sa Kanya ka umaasa,
paano mo nararanasan yung pagpapala niya sa gawain hindi ka makatalo? Konting sakripisyo, hindi nga sakripisyo kasi mararanasan mo pagpapala eh. Pupunta ka rito, kumbaga, yung gift na hindi mo masukat, yung blessing sa pagpunta mo rito, nararanasan mo siya, yung presensya niya. So, gain mo yon, isurrender mo sa Kanya lahat, kung sinasabi mo, ibinibigay mo sa Kanya lahat, sa lahat, paano mo nasasabi sa Kanya kung kumakapit ni hindi mo man lang masunod ang Kanyang salita? Nakakasiguro ka kayang kapag kumapit ka sa Kanya, kakapit din siya sa'yo. At ikagrant niya, kung ano mang problema mo, ay susolusyonan niya. Simpleng gawain lang. Mag-attend ka lang ng gawain. Libre ka naman, sabi ko. Tapos, pinarwardan ko siya ng mga sa James chapter 2, verse 16. Faith without action is dead. Sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay may pananampalataya, hindi sapat yung pananampalataya na lang. Kailangan nating kumilos. Kailangan with action. Oh, may pananampalataya ako. Si Lord nang bahala. Tapos ikaw nakahiga lang dyan. Ano mangyari? So, kailangan mag-give. Ibigay mo ang oras mo, gawin mo yung part mo para maranasan mo ang pagpapalang sinasabi niya. Pagpapala, sabi. Nararanasan ko pagpapala ng Panginoon. Pero sa gawain, nasan ka? Kasi, yung iba, sinasabi nila pagpapala ng Panginoon, kapag nasa labas sila, natutuwa sila, kagalakan. Feeling nila, nangagaling kay Lord yung kagalakan yun. Ang manggagaling kay Lord na kagalakan, dito mismo, sa gawain. At paglabas mo, dala-dala mo yan kagalakan. Kahit saan ka mapunta, anumang sitwasyon na meron ka, nagagalak ka. Dahil tinanggap mo ang Kanyang salita, ang Kanyang pagpapala dito sa gawain. At sabi ng Panginoon sa pagbibigay, dalisay ang puso. Dalisay ang puso mo na umaabot ng kapwa mo, nagbibigay anuman ang pangailangan ng bawat isa. Unang-una, unang-unang sinusubukan kasi ng Panginoon yung maliit na bagay. Actually, kung ikaw ay namumuhay na espiritual, ang pera, hindi na nagmamatter yan sa'yo. Kasi alam mo, hindi magkukulang ang Panginoon sa pagsusupply ng iyong pangailangan. So yun, maliit lang, may nangangailangan. Sa pagbibigay, dalisay na puso. Nagbigay ka nga sa kapwa mo, parang, teka, malaki yatang naibigay ko. Magkano lang sahod ko? Yung puso mo, hindi puro. Yung kadalisayan, wala. So, paano magagalak ngayon ng Panginoon? Sabi mo, natulungan ko siya, magagalak. Glory to God. Glory to God ka ng glory to God. Pero yung pagbibigay, nga, nandun na, nakapagbigay ka. Pero yung puso mo, walang kagalakan sa pagbibigay. So, hindi tinignan ng Panginoon doon nakapagbigay ka. Hindi. Ang tinignan niya yung puso mo. Kung gaano ka puro na nagbibigay. At narito, ang example ng Panginoon sa Proverbs chapter 28, verse 27. Sa pagbibigay ay hindi ka magkukulang. He that gives to the poor shall not lack. Kung sino yung mga nangangailangan, hindi dito nagmamatter yung mga may hirap lang dyan. Bibigyan mo. Hindi. Kung sino ang lalapit sa'yo na nangangailangan, sila, yung sinasabi dito, yung tinutukoy dito, na poor. Ang lahat ng humihingi, sila, yung poor dito na sinasabi. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata at nakakaroon ng maraming sumpa. So narito pala. Nalaman na natin ang kanyang salita. Narinig natin. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Kung sino ang nagbibigay, taos pusong nagbibigay, hindi mawawalan. Ngunit, kung siyang nagkukubli ng kanyang mga mata, ay magkakaroon ng maraming sumpa. So nandito ang pangangailangan nilatag. For example na sa simbahan. So narito ang pangangailangan ng isang simbahan. Napakaraming pangangailangan at ang pangangailangan nito ay hindi sa bawat isa, kung hindi para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. For example, mga gamit, kagaya niyan, yung drums, bibili ng drums, kagaya nun. Kung anong mga gamit para sa para mas lalo nating mahapurihan ang ating Panginoon,
So kailangan, nandyan yung pledge. Nung naandyan yung pledge, yung iba, kumukubli na. Yung iba, naglalaylo na. Yung kagaya ng sinabi nung nakaraang teaching, dapat. Malimit natin paking dapat ganito. Dapat ganito, bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. Pero nung times na, yung oras na, gaganapin, yung part mo, wala na, nagkukublihan na. So nasa na doon, yung sinabi ng Panginoon. Narinig natin ngayon na kung sino magkukubli ng kanyang mga mata na magkakaroon ng maraming sumpa. So naandun dahil sinisave mo yung pera mo, dahil sinabi mo may pangangailangan ka, mas lalo kong nakukulangan. Bakit? Dahil sa pangangailangan, nagkubli ka, hindi ka nagbigay, mas lalo ka ngayong nahihirapan. Inire-reserve mo yung pera mo sa pangangailangan mo at tinalikdan mo ang pangangailangan ng kaharian ng Panginoon, pangangailangan ng kanyang simbahan. Magtataka ka, yung sinave kong pera ko para sa ganito. Sa iba napunta, kulang. Ngunit kapag yun ay sinunod mo, yung perang yun ay inuna mo para sa kaluluwalhati ng Panginoon at masaya ka, nagagalak ka na magbigay. Narito ang kanya sabi, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Subukan natin ito at ito'y ating mararanasan. Subukan ng may dalisay na puso. Hindi yung subukan kung kaya. Subok lang, try lang. Hindi. Subukan mo na may kagalakan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Pupunuin ka, bubusugin ka ng pagpapala. Hindi ka magkukulang. Ayon sa Matthew 6, 1-4, ito yung sinabi ng Panginoon na paraan at yung behavior ng dapat na nagbibigay. Dapat taglayin ng isang nagbibigay o tumutulong sa kapwa. Na ikaw ay nagbibigay, not publicly. So ayon sa kanyang salita, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. So narito yung glory na para ka dapat kay Lord ay napupunta sa iyo. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. So narito ang pagtulong natin ng pasikreto. Sapagkat kung ikaw ay tumutulong publicly, yung iba nga, magbigay. Na ano ko to, tawag dito, nakikita ko ito sa lumang pananampalataya, minsan nagbibigay. Sa pagbibigay, pag maliit, pasikreto. Pag malaki, showy sila. Sapagkat ang glory ay nais nila. Sapagkat sila ay bulag pa, sabi, glory to God, nakapagbigay ako. Ngunit hindi, yung glory, napunta sa kanya kapag nakita siya ng katabi niya, ba, laki ng binigay nun malaki yung binigay niyang halaga. Samantala ako ganito lang. Buti pa siya nakakapagbigay ng ganun. Yung glory, napupunta na sa kanya, nare-receive niya. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kapag ikaw gagawa ng katwiran, huwag sa public, sa harap ng mga tao. Huwag sa harap ng mga tao. Upang kanila makita sa ibang paraan, ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. So kapag nagbigay ka, tumulong ka, yung iba nga, ina-announce pa. Ako nang bahala sa ganito, ganyan. Para lang marinig ng karamihan. Para lahat, gusto ko yan, mapagbigay. Naandun na yung glory. Akala mo magagalak pa ang Panginoon sa iyo sa pagbibigay mo. Hindi na, kasi alam niya yung puso mo, iba ang ninanais nito. Laging tumitingin ang Panginoon sa bawat pagbigay ay hindi yung halaga, hindi yung sakit. Sige, masakit yung binigay mo kasi malaking halaga. Sige, nasasaktan ka kasi halos binibigay mo ng oras mo, kulang ka na sa pahinga. Nasasaktan ka kasi nagsasakripisyo ka dahil nagbibigay ka ng oras mo, panahon mo, puso mo, buhay mo, kalakasan mo. Binibigay mo na lahat, ngunit bakit hindi mo maramdaman? Kasi hindi ka nagagalak na magbibigay. Nagbibigay ka lang dahil kailangan. Nagbibigay ka dahil ang mga kapatid naman, magsasakripisyo na rin ako. Yung motibo mo ay hindi kagalakan dahil sa Panginoon. Ang motibo mo is para maitaas mo ang sarili mo sa mga kapatid. At masabi nila, si kapatid,
nagsisilbi, nagsasakripisyo, nagpupuyat, nagpapagod para sa Panginoon. Hindi nila alam ang yung nasa puso ay iba pala. Para sila ay ma-amaze sa'yo. Para hindi yung kagalakan na gagawin ko to dahil ito ang nais ng Panginoon at dito ako masaya. Hindi yung gagawin ko to dahil ito yung gusto ng Panginoon. Tuldok. Period. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Gagawin ko to dahil ito ang nais ng Panginoon at dahil nagagalak akong gumawa ng kalooban ng Panginoon. At doon mo mararanasan yung tunay na kagalakan habang naglilingkod. Nandun yung sinasabi, oo, naglilingkod ako. Binibigay ko na nga lahat. Kulang pa rin. Paano nagkukulang? Ang Panginoon hindi nagkukulang. Nagkukulang dahil din sa'yo. Ang puso mo ay hindi puro. Ang puso mo ay hindi bukas. Ang puso mo ay walang kagalakan para magbigay. So back to text, sabi niya, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tumuktok ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga magpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay makakapagpuri sa mga tao. So nandito yung sinasabi, huwag kang magpatugtog ng pakakak. Ano yung pakakak? Yung turotot, saxophone. So, nandun minsan yung pagtulong, ina-announce pa. Nandun yung minsan pagtulong, hindi pa nga naibibigay eh. Sinasabi na. Nasabi na, na-receive na niya yung glory. Sa bandang huli, hindi rin pala nagbigay. Kasi, iba yung nais niya. Makuha niya yung atensyon ng mga tao upang siya ay maitaas, tumaas yung tingin sa kanya dahil siya mapagbigay. Ngunit ang tunay na nagbibigay ay hindi na ina-announce. Ni hindi man lang pinapakita sa mga kapatiran. Ni hindi niya ina-accept yung glory na, salamat, you're welcome. Hindi. Ang kapurihan ay para sa Diyos lamang. Sapagkat kung hindi sa Kanyang nag-provide, wala akong ibibigay. Wala akong maibibigay. So napakasarap magbigay nang alam mong yung binibigay mo ay hindi nanggaling sa'yo, nanggaling sa Panginoon. Na alam mo yung binibigay mo ay ikaw lang yung ginamit na instrumento ng ating Panginoon. Napakasarap maging kasangkapan ng Panginoon, ng ating Diyos. At mangyayari lang yon kapag ikaw ay malinis. Pagpalagay na natin sa gamit din, sa kusina, pinggan, paano mo gagamitin yung pinggan ngayon na kainan? May pang hanin na matigas na. Nanigas na, nandun pa rin, hindi nahugasan. So, paano mo gagamitin ngayon yung sangkapang yun? Paglagay natin kutsara, subukan mong gamitin yung ginamit ng kapatid mo na hindi nahugasan. So, magagamit mo kaya yun? So, hindi. So, nais ng Panginoon sa mga gagamitin niya instrumento, kakasangkapanin niya, ay yung puro, malinis ang puso. Malinis ang puso na magpagamit, willing magpagamit, may kagalakan magpagamit sa Panginoon. Amen? Amen? Glory to God. At sa pag-amen yung yan, nakikinig ang Panginoon. Amen. Nasa sa inyo na yan. Ang pagpapala ay nasa sa inyo. Ayun sabi niya, datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. So nandito, yung inabot ng kanang kamay, ay huwag na malalaman ng kaliwa. Nag-abot ka, huwag mo na ipapakita sa katabi. Bibigay ka, titingin ka pa. Kulang na lang sabihin mo, tignan mo, magbibigay ako. Yun na eh. Nandito minsan, malimit kung makita to sa bagay sa mga makamundo pa, hindi pa. Magbibigay sila. Sa kasal, nandyan yung kasal. Sa kasal kasi, yung may sabit-sabit pa. Nandyan na. Diyan mo, malalaman kung sino yung mga totoong mapagbigay. Mapagbigay ng hindi showy. Kung sino yung nagbibigay na yung sabit, dami. Sa bawat pagturok niya, ang sakit nito. Kasi, inaano niya, hindi yung puso niya, masayang nagbibigay kasi inaano niya, pinapangalandakan niya. Ang magbibigay talaga ng tao sa puso, magbibigay ka, nakasobre.
Not even malalaman ng mga tao na nagbibigay ka. Yun ang tunay na tulong. Kasi kapag ikaw ay nagsabit yan, unang-una, papalista pa yung pangalan eh. Ito, ganito, gantong halaga. Sikat. So ikaw na ang siyang nahayag na nagbigay na marami. Pero kapag ikaw ay nagbibigay na hindi nalalaman ng kaliwang kamay, ang ginagawa ng kanang kamay, ay nagbibigay ng pasikreto. At yun ang makakaranas ng pagpapala ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ang magbibigay din sa iyo ng pasikretong pagpapala na hindi makikita ng iba. Sapagkat ikaw, kung ang nagbibigay ng napaka-showy mo, huwag ka nang umasa na ikaw ay susuklian ng pagpapala sapagkat natanggap mo na, na-receive mo na ang pagpapala. Dahil pinuri ka na. Imbis na ang Panginoon na mapuri, hindi na, ikaw na. So yung sa pagbibigay na yon, kailangan dalisay ang puso, hindi ina-after yung sasabihin ng ibang tao. Sapagkat sa pagkakataong yun, sa time na ikaw ay mangailangan, na andyan yung pasekreto na magbibigay sa iyo na manggagaling sa Panginoon lamang. Sabi, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. So kung sino yung nakakita at pinuri ka, na-receive mo. Kulang na nga lang kung ikaw nalaman mo na ang kanyang salita na yung palang ibinigay mo, tulong, ibinigay mo pagpapagal, ibinigay mo na oras mo, pera mo, ibinigay mo lakas mo, ay nakikita ng ibang tao at ikay pinupuri, buti ka ba? Napakabait mo. Anong binibigay mo lahat? Oras mo, pera mo, lakas mo. At ikaw naman, ganun talaga. Alam mo na yung may nag-a-accept ng glory. Huwag ka nang umasang papalitan pa. Natanggap mo na ang glory. Sapagkat kung pinuri ka na, ibalik mo sa Panginoon ang puri. Sabi mo, glory to God. Na kung wala ang Panginoon nagbibigay, ng kalakasan ko nagbibigay, ng financial support na yan, hindi ako makakatulong, wala akong magagawa. Ako'y kinakasangkapan lamang ng Panginoon, kaya ako nagagawa ito. Asahan mo. Hindi ka magkukulang. Ang pagpapala ay lagi nandyan. Kalakasan ay hindi magkukulang. Kaya nga, minsan may naririnig ako, ano ba yan? Serve ako ng serve, binibigay ko na nga lahat. Ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Kulang pa rin. Problema, ang dami pa rin problema. Kinakapos pa rin. Yung iba sinasabi, dahil dito, sa gawain na ito, nagkaganto ako. Yung iba sinisisi pa. Paano na nga nila mararanasan yung pagpapala? Iba mismo yung motibo nila. Gumagawa lang sila ayon sa sarili nila. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa kagalakan ng kanilang puso na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ganun ang motibo mo, for sure, hindi ka manghihina, hindi ka magkukulang. Dahil ang Panginoon na siya magsusupply. Narito ang kanyang salita. Sinabi niya yan, hindi po pwedeng hindi niya gagawin yan sapagkat siya ay makatotohanan ng Diyos. Siya lamang ang nagsalita ng 100% na matutupad. Siya lamang, wala nang iba. Sapagkat kapag tayo ay tumayo sa kanyang salita, ginampanan natin ang ating gawa, ang ating part ng may kagalakang puso, hindi siya magkukulang. Dahil salita niya yan. Hindi niya pwedeng paliin yan. Hindi niya pwedeng pasinungalingan yan. Salita niya yan. So magtiwala lang tayo, hindi tayo bibigo. Basta magbigay tayo ng may kagalakan sa puso. Kanya salita sa Acts chapter 20 verse 35. Narito ang kanyang sinabi. Napakasarap ng kanyang sinabi dito. Na mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. So, picture out natin itong sinabi niya. Bakit mas mapalad yung mga taong nagbibigay kaysa binibigyan? Sila nga binibigyan, yung palad nila eh. Sila nakareceive, mas mapalad sila. Hindi nila naunawaan. Mas mapalad ang nagbibigay dahil hindi siya nagkukulang. Siya ang lagi meron.
mas nakakaawa yung binibigyan kasi nagkukulang siya. Kaya sinabing mas mapalad. Hindi sinabing, kasi yung minsan binitawan ko salitang yun eh. May nangangailangan, binigyan. Tapos sabi, ba't mo binigyan? Eh malaki pa yung binigay mo. Dapat ganito lang. Sabi, hindi mo naintindihan. Sabi ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Natawa ako sa sagot eh. Paano mas mapalad ang binibigyan ka, nagbibigay kaysa na binibigyan? Eh siya ang binigyan mo, siya siya yung nakareceive eh. Siya yung nagkaroon ngayon, ikaw ngayon ang nawalan. Sinabi mas mapalad ka pa. Sabi ko, hindi mo naintindihan. Kaya nga siya humihingi kasi wala siya. At kaya ka nagbibigay dahil meron ka. Kapag ikaw ay nagbigay, sa nangangailangan ng may kagalakan sa puso, ang Panginoon ay bukas. Papalitan niya yon ng not even twice, hindi lang twice, not only twice, thrice, 4 times, hindi lang, 10 folds, hindi, 100 folds. Depende sa faith mo. So kapag ikaw pala ay nagbibigay, ay mapalad ka. Ang sa kanyang salita, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsig sa klolo sa mahihina. So dapat magsisaklolo tayo sa mahihina. Hindi lang pera. Hindi lang pera. Kasi minsan nangangailangan ng kapatid natin oras, advice, prayer. O sinabi mo, sige, papanalangin kita. Sa pagsagot mo, napakaganda. Ang puso mo ba ang nagsasabi, papanalangin mo siya ng may kagalakan? Kapag ang puso mo ay masaya, sapagkat sinabi, ipapanalangin kita, for sure, magagawa mo yon. Ngunit kapag sinabi mong, sige, ipapanalangin kita, dahil sa yun yung ministry binigay sa'yo. Dahil sa ikaw yung nilapitan niya, kailangan, hindi. Dahil sa may kagalakan ka, ipanalangin siya. Dahil ikaw ay may dalisay na puso, na bigyan ng oras, ng blessing, ang kapwa mo na humingi sa'yo. Actually, yun ang number 1 talaga na, kapag tayo namumuhay spiritually, ang the best na blessing na may ibibigay mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, ay panalangin. Pera, nawawala, naubos, nagagastos, pero ang panalangin, spiritual, aabot hanggang sa langit at maririnig ng ating Panginoon. Ngunit ang pera mo, hindi yun aabot hanggang sa langit. May narinig na ba kayong pumanaw na, nagpunta ng langit, nadala niya ang pera niya? So mas pinaka-the best talaga yung prayer. Panalangin, yun ay bless mo sa kapwa mo. Hindi man, sinasabi mo, narito na naman, na pinapanalangin mo ang kapwa mo, bless mo siya. Sabay ngayon naman, sabi mo, alam mo bro, pinapanalangin kita. Nandyan na naman yung glory. Sinasabi mo na pinapanalangin mo siya para magpasalamat siya sa'yo, para iano yung sarili mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa kapwa mo kung siya ipinapanalangin mo. Sapagkat yung blessings na yun ay yung puso mo, nagagalak. Hindi mo na kailangang sabihin sa kanya na siya ay tinulungan mo sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Panginoon, lahat, surrender sa kanya. At kung yun man ay nalaman niya, nasabi mo na nga, ibalik mo pa rin sa ating Panginoon ang glory. Sapagkat yung panalangin yun, sabi nga niya, wala tayong alam, hindi tayo marunong manalangin. Yung banal na Espiritu niya ang tumutulong para tayo manalangin. So tayo mismo ay wala tayong kakayahang manalangin. Kung hindi manggagaling sa kanya panalangin, hindi tayo makakapanalangin. So lahat ng yun, pag ikay pinupuri ng iyong kapwa, patigilin mo siya. Hindi ako dapat ang purihin mo, Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ay wala na nagsusupply ng mga bagay na ito, ay hindi kita matutulungan. Hindi ko magagawa ito. Lagi natin ipasa sa Kanya, sa Panginoon, ang glory. Para na maranasan natin ang sinasabi niyang pagpapala. Amen? So kung lahat lang ang magbibigay, lalo sa Pilipinas, sabi napakahirap na bansa, hindi. Maraming mayaman sa Pilipinas. Kaya lang, yung mga mayaman, sila mismo ang nais pang magpayaman ng magpayaman. Napakarami, sinasabi mahirap ang Pilipinas, napakaraming malls na tumatayo.
napakarami. Kahit sa bayan yata may malls na. Sabay sasabihin, mahirap. Hindi. Kung lahat lang ay mananampalataya at lahat lang magbibigay, hindi maghihirap ang Pilipinas. Amen? Ganun din ang church. Malalaman mo kung ang church ay pinagpapala. Dahil mismo sa member ng isang church. Kung ang lahat lang ay magbibigay ng may kagalakan sa puso, ang church ay lalago. Hindi maghihirap ang church, hindi magkukulang. Sapagkat ang Panginoon ay magagalak, hindi dahil sa amount, hindi dahil sa halaga ng pera, kaya lumago ang church. Hindi. Dahil kapag ang Panginoon ay nakita niya yung bawat nagbibigay, ay nagagalak, ang Panginoon ay hindi tulog. Nakikita niya ang kagalakan ng bawat isa nagbibigay. Siya mismo ang magpo-provide. Sapagkat sinabi, kapag ang lahat ay magbibigay, ang masters, kapag tayo na nga lang, yung mga anak, kapag ang anak natin, o tayo man mismo na anak na, kapag tayo ay sumunod sa ating magulang, nagbigay tayo, pagbibigay, maraming pagbibigay, kanyang respeto. Pagbibigay respeto. Pagbibigay, tinutulungan natin ang ating magulang. Di pa nagagalak ang ating magulang? Nagagalak ang ating ama, nagagalak ang ating ina. How much more na lang ang ating Panginoon? Na kapag tayo ay nagbigay ng may kagalakan sa puso, walang kirot, walang sakit sa ating puso na nagbibigay, anumang ibigay natin ay ino-honor ng ating Panginoon. At yun ay palalaguin niya. At yun ay babalik sa atin. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 16, verse 38, na kung ano man ang ibinibigay natin, ay ganun din ang sukat na ibibigay sa atin. Ito yung kahawig niya, yung sa Corinthians, 2 Corinthians 9:6 or 9:7. Ito yung kahawig niya. Ito. Luke chapter 16, verse 38. Na magbigay. Kung ano yung ibinibigay mo, ay yun din ang ibabalik sa'yo. Na kung ikaw ay nagbibigay ng sama ng loob sa kapwa mo, nagbibigay ng mga bagay na hindi ka nais-nais, eh huwag kang umasa na ikaw ay tatanggap ng mga bagay na kaaya-aya. Sapagkat yun din ang ibibigay sa inyo. Luke chapter 16, verse 38. Luke 16:38. Wala po. Hanggang 35. O sige. Mamaya na lang. So yun ang sabi ng Panginoon. So sa ano lang, 2 Corinthians 9:7. 9:6. So narito, ang sabi ng Panginoon. Tayo ay magbigay, maghasik, ayon sa katutuwa ng ating puso. At sa bawat ihasik natin, ay yun ang hanin natin. Sabi niya, datapot sinabi ko, ang naghahasik ng bahagya, na ay mag-aani namang bahagya. Na at ang naghahasik na sagana, ay mag-aani namang sagana. So narito, yung sinasabing, nagpagal ka ng konti, ngayon, umaasa kang babalik sa'yo ng malaki. So kung ano yung ginawa mong work, so yun din ang babalik ito. Bilang kabayaran ng inyong ginawa. Ngunit, sa sinasabi ng Panginoon, may nauuna sa paglilingkod, narito ang paglilingkod. May nauuna, may nahuli. Narito minsan yung mga tao na sinasabing, napakatagal ko ng Kristiyano. Napakatagal ko na naglilingkod. Ngunit itong baguhan lang na to, bakit siya ang ginagamit? Bakit siya pa ngayon yung mas nakikita sa harapan? Bakit siya pa ngayon yung mas may pinagkakatiwalaan? Sapagkat ito, ang sabi ng Panginoon, nagbigay ng bukal sa puso. Nahuli ka man, ngunit yung puso mo, ibinibigay mo sa Panginoon na may kagalakan, ikaw ang gagamitin ng Panginoon.
Matagal ka na bilang Kristiyano, sinasabi mo nagpapagamit ka, nagtatrabaho ka para sa Panginoon, ngunit ang puso mo ay walang kagalakan. Ang puso mo ay walang compassion. Ang puso mo ay hindi ganun kabuo para ialay mo sa Kanya. Ginagawa mo lang ito ayon sa, dahil gusto mo lang, dahil kailangan, sabay umaasa ka ngayon na ikaw ay gagamitin ng ganun na lang. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang magagamitin niya ay yung mga malinis. May pusong puro. Yung sabi sa Luke chapter 6:38, mangbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig. Ito yung pikpik, ito yung siksik, liglig. Mas malalim lang yan. At umaapaw ay ibibigay nila sa inyong handungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. So magbigay ng maluwag. Ang pinaka-importante naman dito, hindi yung dami. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Hindi siya magkukulang. Hindi masyashort ang kanyang ibibigay na pagpapala. Titignan niya lang dito, yung puso mo na may kagalakan na bibigay. Kung nais mo na makareceive ng mas marami, makareceive ng mas malaki, pagpapala, natural. Mas gumawa ka, magbigay ka ng mas malaki. Amen? Kung anong panukat na binigay mo, yun din ang panukat na ibibigay sa'yo. Kung bibili ka ng 1 kilong bigas, kung anong yung halaga ng 1 kilo, yun din ibibigay sa'yo. Hindi naman pwedeng yung pera mo, ay pang 1 kilo lang bibigyan ka 2 kilo. Maliban na lang kung buy one, take one yun. So yun, magbigay tayo ng maluwag sa puso. Magbigay tayo hindi dahil sa kailangan. Magbigay tayo dahil sa nagagalak ating puso na sumunod sa Panginoon. Ayon sa sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Ito ang pinakamaganda na magbigay. Ito yung example na magandang halimbawa na pagbibigyan. Kung sino yung mga naghahasik. Niya sabi. At ang nagbibigay ng binhi sa mga naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng iyong katwiran. So narito pala, kailangan nating magbigay sa mga naghahasik. So sino yung mga naghahasik na yun? Unang-una na, pastor. Sapagkat siya ang ginagamit ng Panginoon upang maghasik ng mga buto. At upang ang mga butong yon ay mamunga. At upang ang bungang yon ay umulit, malaglag, may tanim ulit, ay mamunga ulit. Parang kasangkapan ng pagpapala. Sabi niya, maghasik tayo sa kung sino, magbigay tayo kung sino naghahasik. Bigyan natin kung sino yung mga tao nag-spread ng salita ng Panginoon. Sapagkat siya ang ginagamit ng Panginoon. So, paano natin mabibigyan ang ating pastor? Hindi mismo as ipinibigay natin para sa kanya. Pastor, para sa ito. Yung binibless. At alam mo, ang bagay na yun ay gagamitin din niya, hindi sa pansarili niya, para sa simbahan din lang. Kahit wag na natin ipadaan sa kanya. Narito ang box. At yung ibibigay natin yon ay para din sa kaluluwalhati ng Panginoon. So yung pagtulong natin yon, i-intune natin yung puso natin na hindi tayo nagbibigay dahil sa kailangan. Lagi nating intune yung puso natin na nagagalak kang magbigay. Dahil sa ito ay kalooban ng Diyos. Ito ang nais ng Panginoon at nagagalak kang sumunod sa nais ng Panginoon. Magbigay tayo. Kasi minsan, nararanasan natin, sikap ako ng sikap, trabaho ko ng trabaho, nagkukulang pa rin ako, hindi pa rin sapat. Dahil sa ikaw nga, ay hindi nagbibigay. Paano ka? Kumbaga sa ano na lang, yung example ni Kuya Jude, na nais mo magkaroon ng panibagong blessings, panibagong damit. Gagamitin mo sapagkat ikaw yung nagsawa na sa mga damit mo. Nais mo magkaroon ng bago,
Para, tama nga naman, mas maging presentable sa gawain. Pero punong-puno pa yung closet mo. Sabi ng Panginoon, saan mo ilalagay yan? Ibibigyan kita. So ibigay mo, i-bless mo ngayon. Hindi mo na ginagamit eh. I-bless mo ngayon sa mga kapatid mo. At yung closet mo ay may empty. At dyan ka ngayon bibigyan ng Panginoon. Hindi siya magkukulang. Sinasabi ng iba, sikap na ako ng sikap, lahat na ginagawa ko, hindi pa rin umaangat. Hindi pa rin nagle-level up. Sapagkat ikaw nga ay boksingero. Laging nakatikom ang kamay. Sapagkat ang ating Panginoon, naka-open ng kamay. Nagbibigay at saka handang umabot. So paano mo sinasabing umabot? Aabot ako. Ang kamay mo naman ay nakasarado. So pagkat ikaw ay aabot, automatic nakabukas. Kapag nakabukas ang iyong kamay, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Bukas palad ka sa lahat ng mga bagay. So yun. At ang pinaka-the best na example ng pagbibigay. Ang ating Ama na binigay niya ang kanyang buktong na anak. John 3:16. Ito yung ultimate kung bakit kailangan natin magbigay. Sapagkat ang Ama ay binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus para sukat ikaliligtas natin. Ang Ama, ibinigay na niya kaisa-isang pinaka-importante sa kanya. Ang bawat sumunod nito sa pagbibigay ay dadakila, tatalima ng pagpapala hindi masukat. Abraham, iniwan niya ang kanyang mga kapatid, tatay, ibinigay niya, hinayaan na niya. Sinunod niya ang Panginoon, ibinigay niya yung trust niya sa Panginoon. Siya ay pinagpala. Si Moses, siya dapat ay magiging future. Siya ay prinsipe ng Egypt, si Moses. Ngunit, ibinigay niya ang kanyang sarili para sundin ang nais ng Panginoon. Si Nehemiah, ibinigay niya ang kanyang compassion para itayo muli ang wall ng Jerusalem. Sino pa? Si Joseph, ibinigay niya ang kanyang wisdom at yun ay ginamit para siya pagpalain. Siya dumakil na nakasurvive ang Israel. Kung sino ang magbibigay ng may kagalakan sa puso ay pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat siya mismo, binigay niya. Ang ating Ama, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino ang magbibigay ng may kagalakan sa puso, hindi dahil sa kailangan, hindi dahil sa nakikita ng mga kapatid, hindi dahil sa gusto mong magbigay, dahil sa sarili mo lamang, dahil meron ka. Hindi. Ang dapat maging compassionate sa pagbigay ay magbibigay tayo dahil sa kagalakan natin. Gamitin ng Panginoon bilang kasangkapan para magbigay ng pangangailangan ng bawat isa. Magalak tayo na magbigay sa simbahan dahil tayo ang ginagamit ng Panginoon bilang kasangkapan para makatulong sa pangangailangan ng simbahan. Magalak tayong magbigay sa ating kapwa, hindi dahil sa nangangailangan siya, hindi dahil mayroon ka, kung hindi dahil ikaw ang ginagamit ng ating Panginoon bilang kasangkapan para ma-provide mo ang pangangailangan ng iyong kapatid. So magbigay ang bawat isa ng may kagalakan. Magbibigay tayo at tayo bibigyan. Amen? So, naniniwala ko na ang binitawan ngayon ng ating Panginoon na kanyang salita, ang ihinain na kanyang salita, ay nagrema, pumasok sa ating puso, isa sa pamuhay natin, at for sure, ang Panginoon, gagawin niya yung part niya. Hindi siya magkukulang. Gagawin niya ang kanyang salita. I-ready lang natin ang ating puso sa pagbibigay. Umpisa natin sa maliit.
Huwag nating pilitin ang ating sarili sa malaki kung hindi naman natin kaya maging masayang magbigay. Nagbigay ka ng malaki, hindi ka naman sumaya, hindi nagalak ang iyong puso nagbigay dahil nasaktan ka dahil malaki nga. Umpisa mo sa maliit kung saan nagagalak ang iyong puso. Be a cheerful giver. Hindi tinitignan ng ating Panginoon ang galante kung hindi yung mapagkumbaba at may kagalakan nagbibigay. So maraming salamat at ang kapurihan ay sa Panginoon lamang. Glory to God, mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Amen? Naniniwala po ba kayo na dapat nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon? Amen? Tunay nga po mga kapatid, itong topic na to mga kapatid ay napapanahon sa taon na ating sinalubong to. Amen? Kung nakandaan niyo yung topic natin last Friday is a great builder. Ang pagiging great builder ay great provider din mga kapatid. Amen? Kung pabalikan natin yung pinag-aralan natin sa Bible study, ang pagbibigay sa Panginoon, isa po ito yung doctrines. O ito po isang pundasyon ng isang buhay Kristiyano. Amen? Kung titignan niyo mga kapatid ng isang puno, mga kapatid, ang puno, ano ba, puno ng mangga, di ba? Ang function siya ay lumaki at maging puno at mamunga. At ang bawat bunga ng puno ay wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya, magbunga na siya. Amen? Nakakita ka ba ng puno na nanghinayang sa bunga niya, nalagpak? Bunga ko. Hindi siya nanghihinayang because it is natural for him sa isang puno na ang kanyang bunga ay ipamigay, kumalat, maraming makinabang. At ang bawat Kristiyano, mga kapatid, nais ng Panginoon sa buhay, pagyamanin tayo. Amen? Sabi nga po ng John 15:1-5 na ang Panginoon sabi, I am the vine and you are the branches. Sa verse 5, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Amen? Wala tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Kung ang sanga ay hiwalay sa puno, hindi siya magbubunga. Amen? At nasa Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin na sa pagbibigay natin, mga kapatid, we have to recognize kung sino talagang tunay na nagpapala. Amen? Sabi ng Deuteronomy 15:10, dalawang Deuteronomy na magkasunod dyan. Sabi na sa Deuteronomy 15:10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Amen? Sa mga nagbibigay. Amen? Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Amen? May kinalaman po ang kamay natin. Amen? Kaya pag nagbibigay ka, ano instrumento? Meron ba nagbigay na gamit ang paa? Meron bang nagbigay na gamit ang tiyan? Wala, mga kapatid. Ito. At kung tutuusin, mga kapatid, dahil sa kamay na yan, mga kapatid, ay hindi nang gagamitin ng Diyos para mag-offer ka ng buhay sa Kanya. Amen? At ano ba yung mga bagay na ino-offer natin, mga kapatid? Hindi lang usapin pera to. Amen? Bago magawa yung pera, unang-una, buhay muna. Amen? Meron kasi nagbibigay ng tithes, binibigay doon sa kaka-churchmate. Kapatid, ito na yung offering ko. Pero magmumul siya. Nakakita po ka ng ganyan, mga kapatid. Yung tithes niya, ibinigay sa kapatid. Pero siya, hindi siya pumunta sa simbahan. Mga kapatid, walang kwenta rin yung offering mo. Kahit pa tithes yun. Sayang lang yun. And as ang Lord, Romans 12:1-2, ikaw muna, offer your body as a living sacrifice. Amen? At nais ang Panginoon sa 2 Samuel 24:24, mag-offer tayo sa Lord ng may sacrifice. Amen? Sabi ng 2 Samuel 24, ito yung istorya na kung saan si David ay pinaghanda ng Panginoon ng dambana. Amen? Pero parang may nag-alok sa kanya, ito gamitin mo to, ganyan-ganyan. Parang libre. Amen? Para mag-offer siya sa Panginoon. Pero sagot ni David ito. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag kundi katotohanan ang bibiling ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Naintindihan niyo, mga kapatid? Sabi doon, hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman. Mga kapatid, in short, huwag kang mag-o-offer ng walang value. Mga kapatid, baka nag-offer ka 1 real. Amen? Ibig sabihin, yung 1 real ba, pag in-offer mo ba yan, may kirot ba sa'yo yan? Kirot no? May kurot ba sa'yo yan? Amen? Pag nagpagamit ka ba ng oras sa Panginoon, may kurot ba sa'yo yung papagamit mo?
May sinakripisyo ka ba? Amen? Pag naging available ba yung katawan mo, dapat tulog ka, pero nandito ka. Di ba kurot yan, sacrifice yan? Amen? Imbis na dapat siguro makikipag-usap ka makipag-chat ka sa misis mo, makikipag-ano ka, pero sabi mo sa misis mo, ay ano muna, unahin ko muna yung Panginoon. Sacrifice mga kapatid. Ganon din yung bagay na paglilingkod natin mga kapatid. At talagang hindi sometimes, dapat talaga mag-effort ka kung ano yung bunga ng gawa mo. Kasama na dyan yung bulsa natin. Amen? Mga kapatid, natutunan ko rin ito, no? Paunti-unti. Pero sana pala noong ko pa ito ginawa. Amen? Marahil hindi naging kagad. Marahil nung kuwag nalaman. Amen? Pero ito pala ang sikreto ng pagsunod sa Panginoon. Amen? 3 bagay yung dapat nating ibigay sa Panginoon in terms of pera. Amen? 3 klase yun. Tithes, malaki treated. Ating offering. Iba yung tithes, iba yung offering. Ang tithes, 10% ng kinikita mo. 90% nasa iyo na yun. Ang 10%, mga kapatid, hindi natin ang pagmamayari yan. In short, galing sa Lord yan. Amen? Sipin nyo na lang, nabuhay ka, nagkaroon ka ng oras, nagkaroon ka ng trabaho, binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon, pinakain ka, spiritual, maging physical. Ang 10% ibalik mo sa Panginoon. Amen? Pero kung talagang cheerful giver ka, sabi ng 2 Corinthians 9:8-10, kung talagang cheerful giver ka, masaya ka nang bibigay. More than 10% pa kaya bibigay. Amen? Kasi alam mo kung bakit? Hindi mo na nasusukat yun. Nagbibigay talaga nagbibigay. Amen? Sino po nakakaranas sa ganung bagay? Hindi mo nakakalahat yung, sige, yun na lang. Bahala na. Pero kagalakan ng gawin yung bagay na yun. Amen? Ang Lord, tinuturuan din tayo mag-budget. Amen? Ang Lord, tuturuan niya tayo mag-budget, tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. At nais ang Panginoon, mga kapatid, maibigay natin yung pangatlo, sacrificial offering. Amen? Ano yung sacrificial offering? Nagpe-pledge ka. Alam niyo, mga kapatid, itong sacrificial offering, hindi mo magagawa yan kung hindi mo na-practice ang tithes and offering. Amen? Sacrificial. Amen po ba? Tulad ni David, sabi niya, hindi ako magkakaloob ng bagay na hindi sa akin mawala, yung walang halaga. Amen? Yung mga, kaya nga nakakalungkot, may mga umati ng church, ayun na nga lang yung time niya, hindi niya pa pinahalagaan yung oras niya para makati. Amen? Merong umati ng church, imbes na dapat makinig, nagpe-Facebook, iba yung atensyon. Ibig sabihin, mga kapatid, iba yung isipan. Sayang yung oras mo dito kung ang isipin mo yung nasa labas. Amen? Ito nga yung sakripisyo nagbibigay ka nga sa Panginoon Buhay mo, oras mo, pananalapi. Amen? At ang nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, sabi rito, ang isang tao ay maaaring magbigay ng hindi umiibig. Ngunit ang isang umiibig ay hindi maaaring magbigay. Natundan niyo, mga kapatid? Kung talagang ang tao pwedeng magbigay kahit hindi umiibig. Amen? Nagbibigay ka pero wala kang pag-ibig, wala kang pagmamalasakit, wala kang pagmamahal sa Panginoon, pwede ka magbigay. At nagagawa yan ng mga politiko. Amen? Nagagawa yan ng mga yayaman. Nagagawa yan ng mga boss. Amen? May mga boss dati, biglang nagbigay ng 1,000 Oh, 1,000 na. Ba't may 1,000 yun? O sige, pang merenda nyo lang. Amen? Ayos to, boss Pero mga kapatid, kung totoo kang umiibig, higit lalo sa Diyos, imposibleng hindi ka magbibigay. Amen po ba? Amen. Kaya, ang sa tunay na Kristiyano ay nararapat umibig sa Panginoon Jesus. Ang pag-ibig ay sinusukat sa kanyang pagsunod sa mga utos. Ang sabi ng Panginoon, kung ako inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, utos ng Panginoon na tayo maging good provider. Amen? Wala nang ibang sukatan ng Panginoon sa pagbibigay, kundi yung tithes and offering. Amen? Nasabi ko nga kanina, nahalin tulad tayo sa puno. Pag nagbunga tayo, hindi na natin concern yun. Amen? Ang mahalaga, nagiging source of blessing na tayo. Amen? At nasa Panginoon, mga kapatid, kung nabasa ko yung 2 Samuel 24:24, na nagbigay si David sa Panginoon, nag-offer siya na wala yung salot sa buhay nila. Mga kapatid, may salot kapag hindi ka nagtitithes. Bilang Kristiyano, malaman mo yung katotohanan tungkol sa ganitong bagay. Amen? Pag hindi ka nagtitithes, marami kang problema ang haharapin. Amen? Unang-una, maging sa paglilingkod mo, balakid yan. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Tuwing mag-o-offering, maririnig mo, alam mong hindi ka tapat. Amen?
Amen? Pero binibigyan tayo ng Lord ng chance. Kailangan magiging tapat. Amen? Kailangan mo matutunang ibigay ang bagay na para sa Panginoon. Amen po ba? Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen? Ibigay natin yung nararapat sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Psalm 37:25, ito yung magandang pangako ng Diyos sa mga tapat sa Panginoon. Psalms 37:25. Tama ba, kapatid? Tama. Oh, nabasa niyo na? Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niya kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Amen? Pag naging tapat ka sa Panginoon, mga kapatid, at nagdesisyon ka ngayon, maging tapat ka sa Panginoon, darating pang mga araw, mga kapatid, ang Diyos tapatin siya sa iyo. Amen? Hindi kayang kalimutan ng Diyos ang maliit na bagay na ginawa mo sa Kanya. Every good deeds na ginagawa mo sa Panginoon, mga kapatid, recorded yan. Amen? Sabi mo sa atin mo, recorded yan. Amen? Recorded yan, mga kapatid. Amen? Hindi yan kakalimutan ng Lord. Minsan pag mananalangin ka, Lord, nasa bigla kang gipit na kalagayan, mga kapatid. Try this. Manalangin ka ng dito. Lord, naging tapat ako sa iyo. Alang-alang sa mahal ko sa buhay. Kung ano yung request mo, gaganap ng Lord yan. Bibili ka liya, mga kapatid. May isang hari sa Bible, mamamatay na siya kasi nagkasakit siya. Pero sabi niya, Lord, naglingkod ako sa iyo ng mahabang panahon. Humingi siya ng request sa Lord. Naglingkod ako, naging tapat ako sa iyo. Sabi ng Lord, naalala niya, naging tapat ka sa akin, I will extend your life up your 15 years pa. Amen? If you want, meron kang magipit na kalagayan, mag-offer ka sa Lord. Ayun ang sekreto. Lord, I will do this for your glory. Alam ko, nalulugod ka kapag ako'y nag-uoffer sa'yo. Lord, meron akong bagay na kainin. Ang Lord, hindi tayo nabibigay dahil for exchange. No. Alam ng Lord ang puso natin. Pero kapag ginagawa mo yun dahil tinutulak ka ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig mo sa Kanya, ginagawa mo yung mga kapatid. Ano man hilingin mo, gaganap ng Lord yan. Amen po ba? Kaya napakalaga ng verse na ito, mga kapatid. Dito ko na natutunan yan, yung Psalms 37:25. Yan ay pinangahawakan ng ating pastor. Amen? Sino po sa inyo may anak na? Amen? Sino po sa inyo yung nagnanais na ang anak nyo in future pagpapalain? Pero mga kapatid, bago pagpalain ng mga anak natin, o magiging anak natin, tayo umunang pagpapalain ng Panginoon. Amen? And this is the right time, this is the right year, mga kapatid, for us na maging faithful na tayo sa tithes and offering natin sa Panginoon. Amen? Amen? Kung papasin ninyo ang Biblia, almost 1/3 ng Bible, ang topic niya, about prosperity and money. Amen? Pero mga kapatid, sabi ng 1 Timothy 6:6-10, hindi nais ng Diyos na tayo'y mabulit sa pagpapayaman sapagkat magkakasala lang tayo. Amen? Amen? Ang nais ng Diyos, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Amen? Ganito yung realization, mga kapatid. Oo nga, laki nga ng sahod mo. Lahat ng gadget meron ka. Updated ka. Lahat ng klase ng sapatos suot mo. Lahat ng jacket na pamporma. Lahat ng pampapaganda meron. Pero di ka naman tapat sa Diyos. Anong kabuluhan mo? Amen? Tapos ka ng cellphone mo. iPhone 7 na. May iPhone 10 pa nga, di ba? Talagang ginagano mo pa, ano? Pero tanong, di ka naman tapat sa Panginoon. Amen? Anong kapakinabang mo? Amen? Ito yung 1 Timothy 6:6 eh. Natapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Mas malaki yung pakinabang na bagamat wala ka muna yung bagay na yan, contented ka, pero nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Kasi meron kang lahat-lahat, unfaithful ka naman sa harapan ng Panginoon. You will suffer at the end. Amen? Kaya nga sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kaya gaya ginabanggit ni Kuya Rex kanina, meron ba kayo nabalitaan na namatay na dinalang kayong kayamanan? Baon-baon? Wala, di ba? Ito yung sabi ng 6:7. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Lahat naman tayo may pananamit. Amen? Maganda nga eh, branded pa nga eh. Lahat naman tayo mayroong kinakain. Amen? Hindi lang physical, pati spiritual.
And mga kapatid, kung pagkain ang pag-uusapan, talagang malakas ako kumain. Pero habang sumusunod ko pala sa Panginoon, minsan nawawala na rin yung, hindi ko alam mga kapatid, biglang talagang asing wala akong kagana-gana na kumain. Yung kain na tulad noon. Parang sapat na sa akin talaga. Sa prinsipyo ko sa buhay, mga kapatid, walang masamang tinapay sa akin. Ang mahalaga lang sa akin, mahalaga lang sikmura. Hindi po ako namimili ng pagkain. Amen? Ever since ang bata pa ako, ang importante sa akin, malagyan ng sikmura. Hindi yung namimili. Amen? Kaya sabi nga yung kanina, verse 8, kung ano may pagkain ka, may pananamig ka, maging masaya ka. Kaya biblical din pala. Biblical din pala yung natutunan ko noon. Amen? Ang importante, makakain ka. Sapagkat ang Lord magsusupply ng energy sa'yo. Amen? Sa pamagitan ng bagay ng kinain mo. Amen? Verse 9, datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. Amen? Gusto mong yumaman, pero hindi ka pa mayaman spiritual. Huwag muna. Tsak, magagamit mo lang yun sa di kalooban ng Diyos. Gusto mong yumaman, malaking sahod, malaking opportunity, malalayo ka naman sa Lord. Amen? Which is nangyari sa akin, mga kapatid. Muntik-muntik na. Amen? At sa maraming pita na hangal at nakakasama, at na siyang nahuhulog sa tao sa kapahamakan, sa kamatayan. Kaya maraming namamatay din dahil sa sobrang pagnanasa sa pagyaman. Maraming nabibiktima ng budol-budol, maraming nabibiktima ng kung ano-ano, maraming nasasayangan, maraming sumali sa biglang ganyan, instant yaman, instant money. Yan, mga kapatid, ayun yung tinatawag na masyadong nagnanasang yumaman. Hindi sa tamang proseso. Ang nasa Panginoon, mga kapatid, base sa karanasan mo, gagamitin ng Diyos ang Lord ang buhay mo muna. Meron kang medium dapat. Yung medium mo ay ng pagpapalain ng Panginoon para ma-receive mo ang blessing. Ano ba yung mga medium natin? Trabaho natin. Negosyo natin. Medium yan eh. Pero kung direct, instant, mga kapatid, questionable yan. Amen? Kung paano kinurse ng Lord si Aidan sa pamamagitan ng pagtatanim mo sa lupa, ang lahat ay aanihin mo, pagpapagalan mo, paghihirapan mo. Pero yung paghihirap mo, kapanaban sa'yo. May medium, di ba? Nagtanim ka. Pero kung bunga ay direkta, tulad na ng prutas, di ba mga kapatid, galing mo na sa puno. May medium. Hindi mo makakikukunin yung prutas na walang puno. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga pera na hindi mo pinaghirapan. Pero mas blessing naman yung kay Kuya, no? Amen? Favor ng Lord na yun. Sumasahod siya. Favor ng Lord yun. Pabor ng Lord yun. Amen? Pero yung sinasabi ko, bigla ka sasali ng networking, nakarinig ka ng ganyan-ganyan, pera. Mga kapatid, kaya ko sinasabi ito mga kapatid, na-involved din kasi ako. Amen? At na-admit ko, nagkamali pala ako. At totoo lang, marami akong taong dinala sa ganun. Hindi rin sila pinagpala. At hiningi ko na ng tawad sa Lord. Amen? Dati rin ako nag-BBOM, Business Opportunity Meeting. Eto yung ganyan. Amen? Pero sana, dapat pala, ginamit ko na lang yung aking kaalaman sa ganung bagay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mas may pakinabang pa. Amen? Kaya sabi ng verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Na sa pagnanasa ng iba ay nagsisanay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Tingnan nyo sa dulo? Anong meron daw? Kalumbayan. Kaya mga kapatid, pag hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Diyos, in terms of money, meron kang kalumbayan. Totoo yan, mga kapatid. Hindi ko yung money, ha? May money, pera. Pag hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Diyos, meron kang kalumbayan. Sa gusto mo, di mo lang maramdaman, at then mararamdaman mo yan. Nararamdaman mo yan pag biglang may nagkasakit, biglang may nawala, biglang may ganyan-ganyan iba. Magtanong ka, Lord, hindi lang yung kasalanan mo, mga kapatid. Even your own family, even your own generation, kalahay mo. Amen? Kaya nga, pag naging Kristiyano ka na, mabibreak na lahat yan. Amen? Kaya, ang pananampalataya, mga kapatid, humahakbang ka. Lord, this is my tithes. Ibibigay ko sa iyo. Pagtatanim ko ito para sa iyo, pero kalooban mo ito, ito'y para sa iyo. Amen? Amen? Mga kapatid, sinong nais maging great builder ngayong taon? Nais ng Lord maging great provider po tayo. Mga kapatid, ang pastor natin, alam niya kung sino yung mga nagbibigay. Hindi niya naman sinasabi yung bagay. Pero ganun pa man, pinapanalangin niya bawat sa atin na ma-overcome natin yan. Amen? Hindi natin pinipilit ang lahat magbigay dito. Pero ayon sa salita ng Diyos,
we must give. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, sundin natin ang utos. Pero ang desisyon, mga kapatid, lagi nasa iyo. Amen? Pero kung gusto mong, ano yung nagtatanong, Luke 6:38? Luke 6:38, mga kapatid, ito yung last verse ko. Napakaganda na sinasabi niya, mga kapatid. Kaya nga, hindi na rin sukutan ng 10%. It's up to you. Pero minimum yun. Amen? Tignan mo, mga bigay kayo at kayo'y, ano susi, mga kapatid? Para bigyan ko. Ano kami sabi niya? Kung di ka nagbibigay, makaka-receive ka ba? Hindi, mga kapatid. Kung di ka nagbigay, wala kang matatanggap din. Amen? Pero sabi ni Lord, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti. Ano yung takal na mabuti? Takalan ng bigas, mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, tama. Amen? Tama sukat, hindi kulang, pero okay pag sobra. Amen? Takal na mabuti. Amen? Pikpik o siksik. Ngayon ko lang narinig yung pikpik na yan. Pinikpik pala. Oo, pinikpik. Ano yung pinikpik, mga kapatid? Siniksik. Siguro yung space, hindi sinayang yung space, mga kapatid, di ba? Sino po gusto makatanggap ng bagay ng siksik? Amen? Amen? At sabi nito, umaapaw. Isipin mo ba yun? Tama nilalagyan, siniksik pa, tapos umaapaw pa. Amen? Sapagkat ang panukat na, ay ibibigay nila sa iyong kandungan, sa iyong harapan, sa iyong dalahin. Amen? Sapagkat ang panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukati. Amen? Ay mga kapatid, hindi natin kaya daya ng Diyos. Pero ang Diyos laging tapat sa buhay natin. Mga kapatid, ito din tamang pagkakataon, tamang taon para tayo maging tapat sa tithes and offering natin. Mga kapatid, ang church natin maraming pangangailangan. Ang basic na mga kapatid, kung lahat ng believer dito, lahat ng umati dito, ay lalaya sa pagbibigay at magagampanan nila ang tithes and offering. Mga kapatid, lalawang ang church natin. Amen? Kasi may kinalaman ng pera ibibigay natin para lumawang ang gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, kapag pinabayaan mo ang iyong tahanan, yung pamilya, mas masabi ka pa sa inyo ng palataya. Hindi ko na makot yung verse na yun. Who anyone disown or not provide the needs of his family is worse than unbeliever. Amen? Nakalimutan ko yung verse na yun. Ikaw na hindi ka nagpo-provide ng pangangailangan ng sarili mong pamilya, pangangailangan ng sarili mong mahal na sa buhay, ay mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Nang mabasa ko yung verse na yun, Lord, pag hindi pala ako nagbibigay, para din pala akong, mas masahol pa pala ako sa unbeliever. Alam ko naman yung pangangailangan. Alam ko naman yung patutunguhan ito. Pero, ayun nabanggit ni Kuya, nagkikimit, pumipikit ka lang. Ha? Nagkukubli ka lang. Amen? Nagkukubli lang tayo, mga kapatid, nagkakasala tayo sa Panginoon. Mas masahol para tayo sa hindi mananampalataya. Alam mo ni, ba't ba tayo nagtatay sin offering, mga kapatid? Nagbabayad tayo ng building, nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng internet. Amen? At, mga kapatid, kung tutuusin, nagbabayad tayo sa sasakyan, ng gasolina ng sasakyan, anything. Pinapalawak natin ang gawain ng Panginoon. Mga gamit, mga kapatid, be a part. Huwag niyo ipa-shoulder lang ito sa ilan, but be a part. Amen? Maging kabahagi ka. At ang blessing, mga kapatid, ito yun, yung sinabi ng Lord. Ibabalik niyo lahat, sisiklig ito umahapaw. Amen? Ito yung verse kanina. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his own family, he has disowned the faith and he is worse than non-believer. Amen? Ano po ba yung family na yan? Relatives. Tayo yun, mga kapatid. Amen? Ano na yung sinasabi ni Kuya Jun? We are more than brothers and sisters in flesh and blood. Amen? But we are brothers and sisters in Christ. Higit ang ating relasyon kaysa sa laman ng dugo. Tayo yung magkakapatid sa Panginoon. Ibig sabihin, tayong totoong magkakapamilya. Amen? Pero mga kapatid, pag hindi ka nagtatites, hindi ka nag-offering, hindi mo ginagawa yung part mo in terms of giving, dinidinay mo yung faith mo. Amen? Ano mo mga kapatid, masakit mo, sa simula, parang bigit natin sinasabi ni Pastor to. Pero mga kapatid, ito yung katotohanan. Amen? Kung nararamdaman mo yung, masakit.
Nais ng Lord, pagpalain ka lang. Amen? Nais ng Lord, payamanin ka pa niya. Amen? Ang Lord ang magpapayaman sa atin. Sabi nga po ng Psalm 37:22. Amen po ba? Glory to God po. Tayo pong lahat ito ngayon, mga kapatid. As a simple prayer, nais ko lang hilingin sa Panginoon sa buhay natin na lumago tayo spiritual at sa pananampalataya. Amen? Nasa Lord na ibigin natin yung buhay natin sa Kanya. Amen. Napakadali kasing awitin ng Lord, I give you my heart. I give you my soul. Diba? Ante, madaling awitin yung bagay na yan eh. Pero sabi ng Lord, kung wala ang Lord sa buhay natin, wala po tayo magagawa. Amen? At nasa Panginoon mga kapatid, sa bawat pagsunod natin sa Kanya, umasa tayo sa Kanya na magampanan natin ang mga bagay na pinapawis natin. Amen? Hallelujah. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is sing you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Come on, let's sing. Awitin natin once again. This is my desire to honor you. to honor you. Come on, church, lift your hands to God. Lord, As we open our hands, my heart, habang inaawit mo itong I awitin na ito, worship you. idalangin mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng kamay na yan, pagpapalain ng Diyos ang bagay na yan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways. Lord, have your ways in me. Once again, let's sing this song. This is my desire to honor God. This is my desire. Kung ninanais mo sa oras na to, kung ito yung kaparaanan para paranganan mo ang Panginoon, para purihin siya, itaas mo ang iyong kamay, purihin mo siya, sampayin mo siya, at naniniwala tayo na tayo pagpapalain ng Diyos sa bagay na paglapit natin sa Kanya. I worship you. Lord, with all my heart, we worship you. All I have within me, Lord God. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore. All that I adore is in you. Open your mouth, sing to the Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, God. I live
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, O God. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways. Lord, Without the have instrument, your Lord, I give you. way. Come on, church. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, awake. have your ways. Come on, all together. Lord, Let's sing have again. your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I wait. Lord, have your ways. For the last time. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your Panginoon, dalangin namin, O God, sa gabi ko, O God. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay. Pagpalain niyo kami, Panginoon, spiritually, O God. Unang-una, Lord, dalangin namin, Panginoon, palaguin niyo ang aming pananampalataya. We believe, O God, that the faith cometh hearing and hearing and hearing the word of God. The more namin narinig ang iyong salita, Panginoon, Lord, ang aming pananampalataya ay tumataas. Ang aming pananampalataya ay lumalago. Lord, palaguin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Na sa iyo kami tumingin, sa iyo kami umasa, sa iyo kami magtiwala, Panginoon. Hindi sa mga bagay na nangyayari sa buhay namin. At ayaw mo, Panginoon, lagi mo matagpuan ang aming buhay na nakakalakad sumusunod sa iyong kalooban. At naniniwala kami, Panginoon, the more kami nananampalataya at sumusunod sa iyo, God, inaayos mo ang lahat sa buhay sa amin. Inaayos mo, Panginoon, ang aming pamilya, O God. Inaayos mo ang aming trabaho, Panginoon. Inaayos mo ang lahat sa buhay namin, O God. Lord, have your ways. Lord, have your ways in us, O God. Naniniwala kami, Panginoon, kung kami tatayo sa pananampalataya, Panginoon, Lord, lagi ka may malaking kaparaanan sa buhay ng bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, hindi ka magkukulang sa buhay namin. Sinabi mo yung salita, Panginoon, sa Psalm 37:20, Panginoon, na wala kang nakitang tao, Panginoon, na yung lingkod na naging tapat at naging matuwid, O God, na ang kanilang mga anak ay mga manubos. You will never do that to us, Panginoon. Yes, Lord. Amen. But you will prosper us. Yes, Lord. Amen. You will prosper the works of our hands. You will prosper our salary. Amen. You will prosper our bucket, O God. Yes, Lord. You will prosper our wallet, Lord. Amen. Pagpapalain mo, Panginoon, ang mga source of blessing sa buhay namin. Amen. Pagpapalain mo ang aming masayang pamilya, O God. Pagpapalain mo, Panginoon, ang bawat relasyon ng bawat isa sa kanyang pamilya. Relasyon sa bawat asawa, relasyon sa bawat anak, Panginoon. Relasyon, Panginoon, sa lahat ng bagay sa buhay namin, O God. Lahat kami lalapit magdinikod sa iyo, O God. As for me and my house, Lord God, we will serve the Lord, O God. Serve the Lord. Thank you, Amen. Father, O God. Yes, Lord. Amen. At walang bagay, Panginoon, na pwede makakagiba Yes, Lord. Amen. sa piling mo. Amen. If God is for us, who
can be against us? Amen. Hallelujah. Lord, turo mo kami maging tapat sa pagbibigay. At naniniwala kami sa bawat pagsunod namin. Pinapalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng salong. Pinapalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng balakid ng Panginoon. At kami titiwala lang sa iyo. Lord, sa bawat pagsahod namin, Lord, tanim mo muna kami ng pananampalataya. Ng bawat kinikita namin, Panginoon, ibibigay namin ang aming ikaw. For your glory, O God. Gagawin namin ito dahil mahal ka namin, Panginoon. Dahil nais namin sundin ang iyong pinag-uutos. Dahil nais namin, Panginoon, gawin ang iyong kalooban sa buhay namin. At naniniwala kami, Panginoon, lahat ng bagay namin itinanim sa iyong Panginoon. Lord God, ay hindi mawawalang kabuluhan. For our labor in the Lord is not in vain. For our labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawalang kabuluhan ang bawat pagsisakripisyo mo sa Panginoon. Hindi mawawalang kabuluhan o mawawalan ng alaga ang bawat pagkapadal mo sa Panginoon. The Lord our God will not vanish. Hindi niya kakalimutan, mawawalang kabuluhan ang mga pagpapagawa sa Kanya. The Lord will remember everything we do. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. We will do all things through Christ para sa Lord, for your glory, God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Amen. May mga kahilingan sila, O God. May kahilingan kami, Lord. Naniniwala kami, Panginoon. Batid mo ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. For the Spirit of God searches everything, O God. Lord, batid mo naman ang buhay namin, Panginoon. Lord, according to your will, according to your grace, O God. Kakatagpuin mo kami, Lord. Amen. For the last time, let's worship the Lord. I live for you alone. Every breath that I take,